every created things, big or small, visible or invisible, was created by God according to His will. At sabi po rin natin dito ay, God's will, God, God's will is the cause of everything that exists. O, di ba? Sabi natin kanina, nakikita man o hindi, basta nag-i-exist, maliit man, o kahit na mas microscopic man sa liit, even the bacteria, nakikita, nag-i-exist, o yung pinakamalaking giant o nadambuhan ng isda o pinakamalawak na kalawakan, lahat ng iyon po ay nilikha ng Diyos ayon sa kagustuhan niya, ayon sa will niya. God wants, at ano po ba sa kanyang kaloobang ito na inihayag sa atin at nag-i-exist, ano po yung participation natin? Ayan, sabi po rito, God wants people to do His will. Amen po ba? Gusto ng Diyos na masunod ng tao ang dakilang kalooban niya. Sabi po sa Lord's Prayer, di ba? Let your will be done on earth as it is in heaven. Sa heaven po kasi, 100% nasusunod ang kalooban niya. Merong hindi sumunod pero inalis na po sa heaven. Alam niyo na po kung sino siya, di ba? Lucifer and his companion. Kaya sabi niya, let your will be done on earth as katulad ng nasusunod na kalooban mo sa kalangitan. Because ang revelation po rito ng Panginoong Yesus, bakit niya nasabi na, let your will be done? Kasi hindi po lagi nasusunod ang kalooban niya. Because of our own self-will. Bakit ganon? Gumawa ba ang Diyos ng bagay na mag-o-oppose sa Kanya? Hindi po eh. Kasi ang Diyos ay totoo lamang sa Kanyang sinabi. Let us make man in our image. In our likeness, gawin natin siya. Eh ano ba yung likeness ng God? He has His own freedom, free will. Ganon din po tayo, may free will po tayo. Nung wala pa pong kasalanan ng mga tao, lahat po tayo connected sa Diyos. At ang will natin naka-align sa will ng God nung wala pa po tayong kasalanan. But, because of this free will na meron po tayo, the deception follows. The devil deceived the man. At nangyari, nagkaroon ng kasalanan. At ang kasalanan ito ang nagpahiwalay sa relasyon ng Diyos at ng tao. At mula noon, patuloy na dadagdagan ang kasalanan because sin gives birth to sin. Palayo ng palayo ang tao sa Diyos. Bagay na hindi ginusto ng Diyos yun. Kaya sa pamamagitan pa rin ng kanyang kalooban, dumating ang ating tagapagligtas na ang ating pong Panginoong Yesus. Upang kahit sa kamatayan niya, tayo ay mapalapit pa rin sa Diyos. Because God wants people to do His will. Ang gusto ng Diyos, kung kalooban niya lang lagi ang masusunod, at kung ang kalooban niya lang lagi ang masusunod, hindi po tayo mapapalayo sa Diyos. Amen po ba? But sometimes, etong will na to, yung free will natin, ay ang siyang ginagamit at tinitira ng kaaway sa atin upang gumawa tayo ng mga bagay against the will of God. Because God wants people to do His will and to obey His words. Sabi nga po sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 ni Samuel kay Haring Saul, sabi niya, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Ito pinakamatindi. To obey is better than
sacrifice. And to heed is better than the fat of rams. Ang ibig sabihin po nito, mas higit na kinalulugdan ng Diyos yung taong sumusunod sa kalooban niya kahit na mag-alay ka pa ng napaka-laking halaga. Ngunit wala naman ang pagsunod, baliwala po sa Diyos yun. Because God searches the heart of every people. Sa puso siya nakatingin eh. Higit ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa mga handog. Sa ating pong teksto, there are two important things na ating pong pagbubulayan. Una, sabi, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Sino ba ang makapagdidikta sa Diyos? Sasabihin mo, Panginoong Diyos, ito po gusto kong gawin mo. Wala po eh. Meron po ba? Meron makapagdidikta sa kalooban ng Diyos? But sometimes, in our life, because of our continuous, yung pagpapatuloy natin na pagsunod sa kalooban natin sa Diyos, pagsunod natin sa kalooban natin, instead of pagsunod sa kalooban ng Diyos, parang nasasabi natin sa ating sarili, mas marunong pa ako kaysa sa Diyos. Pero bagay na hindi dapat. Pangalawa po, important things na dapat po nating matunghayan sa ating pong teksto, ayon sa plano niya, noon pang una, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo. Ang sumulat po nito si Apostol Pablo. Kung maalala niyo po si Apostol Pablo, ang isa sa pinakamasugid na tagapag-usig ng mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo. To the point of death, gusto niya malipol lahat ang mga sumusunod kay Kristo. Sipin niyo, no? Talagang kahit na ipapatay niya lahat ng tao, parang masasabi natin wala nang awa itong si Apostol Pablo bago siya magkaroon ng conversion. But because of God's plan to him, yung pagiging murderer niya o yung pagiging persecutor niya, napalitan po ng pagiging tagapag-akay ng kaluluwa patungkol kay Kristo. Si Apostol Pablo po ay isang apostol at isa sa mga tinawag din ng Panginoong Hesus. Siya po, bago pa man naging apostol, ay nakapag-aral na po siya. Kaya po, masasabi po natin mga kapatid, ang mga alagad, mga apostol ng ating Panginoong Hesus, ay nakapag-aral po sila. 3 taon at ang teacher po nila, si Jesus. Napakadakilang teacher pa. Di ba? Kaya hindi po natin pwede sabihin, baka po makatapat po tayo ng mga marurunong dyan. Na ang mga alagad, ng mga apostol, ay nakapag-aral po. Lahat sila ay nakapag-aral. Kaya, yun ay ayon sa plano niya, noon pa mang una. Pinili niya kami para maging kanya. Yun po ang sabi ng Apostol Pablo. Two important things, sinulit ko lang, ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa kanyang dakilang kalooban. Pangalawa, ayon sa plano niya, noon pa man, pinili niya na tayo. Sige nga po, tingnan niyo po yung inyong katabi, pinili po yan ng Diyos. Ngayon, ito po ang aking hamon sa atin. Nakikinig pa ba tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin? Inaalam pa ba natin ang kalooban niya sa atin? Ano ba ang priority nating masunod? Kalooban ba ng Diyos o kalooban natin? Alam niyo po, kasi wala na po rito yung mga matatagal na po. Alam niyo po ba that the Jesus, the Blessed King, established with the purpose of.
natayo po itong Jesus the Blessed King sa isang layunin. And that aim or that purpose is to do the will of God instead of the personal will of men. Yun po. Alam po yan ni Pastora. Kahit pasensya na po kayo, 2 na lang kami natira. 4 po kami. Pero ito po, ang pinaka-purpose kung bakit na-establish ang Jesus the Blessed King. To the purpose of to do the will of God instead of the personal will of men. Ito po, sasabihin ko naman sa inyo. Paano naman? How God makes His will known. Ayan. Paano naman natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ito po'y inihahayag niya sa pangunahing 4 na kaparaanan at marami pa po siyang kaparaanan na naisip niya kung nais niya. Pero ito po yung revealed sa atin. Kung paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Una po, through His Word. Nagbabasa pa po ba tayo ng Bible? Yan po, kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, malalaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Because God makes His will known through the Bible as we stop and studied it. At po sabi niya 1:8 of Joshua, meditate my word day and night. Hindi lamang po kung kailan lang natin masumpungan. Kaya mahalaga po, itinuturo lagi. Meron tayong quiet time in the morning, devotion in the morning. Ano pang gagawin natin sa devotion? Titingnan lang po ba natin? Hindi po kinakailangan. Basahin natin at bulay-bulay. Lord, what is your message sa akin sa araw pong ito? In regards of this passage na pinabasa mo po sa akin. Be sensitive. So, una sabi niya, God make His will known through the Bible. Through His Word. Pangalawa, through circumstances. Yung mga pangyayari. Inihahayag na Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pangyayari. Bakit ba nagkakaroon ng malalakas na bagyo? Bakit ba nagkakaroon ng malakas na pagputok ng bulkan? Bakit nagkakaroon ng malalakas na lindol na nagpapayanig sa mga nagtatayugang mga gusali? Kung magiging sensitive po tayo, may mga babala na ang Panginoon dito. Bakit naglalaban na mga bansa sa mga bansa? It is a prophetic. Sinabi ng Lord ito sa atin. Nagbigay siya ng mga tanda ng kanyang muling pagbabalik. So masasabi po natin that God makes His will known also through the circumstances as we look within and sense what He is saying. Pangatlo po, through the counsel of others. Sa pamamagitan ng fellowship, sa pamamagitan minsan ng mga kapatiran natin, sa pamamagitan minsan ng social media na nakikinig ka ng mga message from the Bible, or even yung mga wall na nagsasabi ng mga encouragement sa buhay. Hindi po aksidente yun kung nabasa niyo yun. Hindi po aksidente kung binigkas ng iyong kapatid na ganitong pinapasabi ng Panginoon sa iyo. Hindi po aksidente yun because meron pong amount na kalooban ng Diyos kung bakit nasabi niya po sa atin to. Alam niyo po, madalas ko na rin po itong kung tayo po nagiging sensitibo lamang sa pangungusap ng Panginoon sa atin. Even unbeliever, nagagamit din po ng Diyos sometimes to encourage us para lalo po tayo mapalapit sa Diyos. Because He even used the donkey. Kung naalala niyo po, nasabi ko po sa inyo kanina, alam niyo po, si Balaam ay meron po siyang donkey. At ipinipilit ni Balaam nung siya ay nakasakay doon sa donkey, yung direksyong gusto niya, pero ayaw ng donkey. At hinahampas niya to hanggang ginawa ng Diyos. Pinagsalita niya yung donkey. Bakit mo ba ako pinapalo? Sabi. Hindi siya nagsalit. Even the donkey spoke to him. Kayang gawin ng Diyos yan eh. Amen po ba?
Kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kahit donkey, kahit hayop, pwede niyang gawin para magsabi sa iyo at ipaalam sa iyo kung ano ang kalooban niya. Kaya pala, ayaw sumunod ng donkey sa direksyong gusto ni Balaam dahil ang tutunguhin ni Balaam, merong anghel na may nag-aapoy na espada na ikamamatay niya. Inilalayo lamang po pala siya sa kapahamakan. Bakit mo ba ako pinapalo? Sabi ng donkey. Hindi ka sumusunod sa akin eh. Sabi ng donkey, pinakita ng Diyos. Kaya pala, hindi sumusunod yung donkey, merong anghel na may hawak na espadang naglilip, nag-aapoy, na kapag tinungo talaga ni Balaam, ikamamatay niya po. Sometimes God spoke even to the animal. Alam niyo po, hindi lamang po ako nakakaranas ng mga encouragement sa mga kapatiran, sa mga fellowship, even sa mga maliliit na estudyante, even sa maliliit na bata, nakakakuha po ako ng mga message at alam ko po, it is from God. Because it is pure and also godly. And number 4 po, no? God make His will known through dreams and vision. Sino po ba rito yung nakapanaginip na regarding sa gusto ng Diyos sa atin? How many times in my life, ako po yung nakapanaginip na rin po. Alam niyo po, God sometimes speaks through dreams. Alam niyo naman po, visible. Kay Joseph the Dreamer, kay Daniel, and yung vision naman, kay Daniel, and also kay John the Beloved. Kinailangan pang ipatapon siya sa Patmos para doon ipahayag ng Diyos ang mga vision niya. Ano ba yung vision? Yung vision, hindi ka natutulog pero may nakikita ka. May nakikita ka para sa widescreen pero hindi talaga visible yung widescreen, pero nakikita mo yung pinapakita na yun. Paano na ilarawan ni John the Beloved yung mga kabayo? Nakita niya sa kanyang vision eh. Kaya sometimes God spoke through dreams and vision. How many times in my life, pero ini-ignore ko lamang po, nang Diyos ay nagparamdam na rin po o nangusap na rin po sa akin sa panaginip. Hindi ko na po ilalaborate sa inyo sapagkat napakarami po. Kung gusto niyo po, tanungin sa akin mamaya, isi-share ko po sa inyo lahat. Sabi po sa Jeremiah o Jeremias, Kabanata 1, Talata 5, ito po yung pagkakatawag, sinabi ng Diyos mismo kay Jeremias. Sabi niya, Jeremias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita. Para maging propeta sa mga bansa. Ano po ba ang magiging konsepto natin dito? Bago pa lamang po tayo lumabas dito sa mundo, nakahanda na yung plano ng Diyos sa atin. Alam niya na, itemize niya na kung ano ang mangyayari sa atin. But sometimes, hindi nangyayari yung gusto ng Diyos because of our personal will. Yung sarili nating kalooban. Hindi pa nalilikha ng Diyos. Hindi pa nalilikha ng Diyos tayong lahat. Kalooban na niya ang nasusunod sa atin. Whether we like it or not, God's will prevail in us. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawing pag-iwas, o kahit anong pag-iwas ang gawin natin sa panawagan ng Diyos, kalooban pa din niya ang masusunod sa ating buhay. Amen po ba? Kahit umiwas ka ng umiwas, naalala niyo po ba si Jonas? Sabi ng Diyos, pumunta ka sa Ninive. Pero hindi siya pumunta sa Ninive, pumunta siya sa opposite side, sa Tarsis. Pero lately, ano po nasunod? Kalooban pa rin ng Diyos. Nilunok po ng buhay ng malaking isda si Jonas para lamang sumunod sa kalooban ng Diyos. Gusto po ba natin lunukin ng dambuhalang isda?
bago tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. No, amen. Masasabi ko po, ito po yung aking prinsipyo o masasabi natin paniniwala. May kani-kaniyang pagtawag ang bawat isa. Amen? Amen po ba? May iba't ibang pagkakatawag ang bawat isa sa atin. Ang pagtawag po ng Diyos sa atin, minsan biglaan, minsan pangmatagalan. Pero ang mahalaga, ang Diyos ang tumatawag. Huwag natin pangunahan ng Diyos sa gagawin niya sa atin. Dahil minsan, kapag pinangunahan natin ang Diyos sa gagawin niya sa atin, madalas we fail. Nagkakamali po tayo. Ano po bang sabi niya sa Kawikaan, Kabanata 3? Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6. Di ba? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Marunong ka, okay, pero may limitasyon ang karunungan mo. Ang karunungan ng Diyos, walang hangganan. Kaya sabi niya, encouragement dito ni Haring Solomon, magtiwala ka sa may karunungang walang hanggan at hindi nalilimitahan. Yung karunungan natin may limitasyon. Hanggang diyan ka lang, sabihin natin kung ilang terabytes man yung memory mo, may hangganan pa rin. Magtiwala raw tayo sa may karunungang walang hangganan. Sapagkat sabi niya, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng iyong ginagawa, dapat kasama mo ang Diyos. Tanong ko lang po, kasama pa po ba natin ang Diyos sa ginagawa natin? Kasi ang ginagawa natin, kung kasama natin Diyos, it will prosper. Nagbubunga ng maraming magagandang bagay. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Minsan din natin makita yung tamang landas because mas inuuna natin kung ano ang gusto natin kaysa sa gusto ng Diyos. Sa Matthew chapter 22 verse 14, sabi niya, "For many are called, but few are chosen." Gusto lamang po i-share sa inyo yung aking testimony patungkol po sa nung ako ay nag-aaral pa, nung elementary. Natuwa po ako nung aming graduation dahil yung graduation po namin, nakita ko yung ang daming karangal, parang sikat na sikat yung valedictorian. Di ba? Sikat na sikat siya, valedictorian. Sabi. Nangarap po ako na pagdating ko ng high school, gusto ko maging valedictorian. At pero dahil sa pangarap kong yun, talaga nagsikap ako ng mga ilang buwan, pero dahil sa tawag ng pagiging kabataan, sabik sa kalayaan, marami, naging valedictorian ako, pero sa sa kamunduhan o kamalian. So, sabi ko, hindi ko natupad dito sa high school, siguro sa college. Nagtry ako, nagsikap ako, pero dahil sa kahirapan na naging hadlang sa aking mga kinakailangan sa pag-aaral, naging average lang po ako na mag-aaral. Nakatapos po ako. So sabi ko, siguro sa mga kapatid ko na lang. Wala si Lorna. Sabi ko, just si Lorna. Sasabihin ko yung kapatid ko, talagang bata pala, tinuturuan ko na talaga yan. Talagang ginabayan ko sila, si Roland, yung nakababata akong kapatid na 3, tinuruan ko para kahit man lang sa kanila, maging valedictorian. Pero hindi ko sila panghahawakan ng gusto dahil meron din silang sariling gusto. Kaya sabi ko siguro sa mga pamangking ko, wala rin eh. Sabi ko sa mga anak ko na lang. Ayan, anim yung mga anak ko. Wala rin po nangyari. Hanggang sa tuloy-tuloy na po ang buhay, hanggang sa tuluyan ko na nalimutan yung aking pangarap. Si Kuya Art po, si Pastor Art, ay pilit at lagi akong ina-encourage na mag-aral sa Bible school. Sabi, ano ba yan kuya? Sabi ko,
Lagi, araw-araw, lagi niya akong niyayaya na mag-aral sa Bible school. Sabi ko, lagi ko naman siyang tineturn down. Ang dami kong alibay, dahil ayoko eh. Pero dahil sa lagi niya ako sinasabihan ng na mag-aral, para magagamit mo rin naman yan, may share mo rin yan sa mga nasasakupan mo, yung mga kilala mo. So, nagpahinuhod po ako at nag-aral po ako. 4 years course po yun, Bachelor of Theology. Natapos ko po. Nung aming pong graduation, ako po yung tinanghal na cum laude, paumanhin po. Yun lamang po, nakayanan po. Glory to God po. At doon na-realize ko bago ko pa na-realize yun, ilang buwan bago ko po na-realize, oo nga no, ito pala yung aking pangarap noon pa man, na maging valedictorian, pero naging cum laude pa. Alam niyo po, sabi po kung maalala niyo po yung preaching ni Pastor Charles last week, it will take time to know God's will. Minsan hindi mo na maaalala kung ano yung pangarap mo. Pero nakahanda pala ang Diyos na tuparin pala yung pangarap mo. Wala na po sa isip ko po yun, pero salamat sa Diyos, pinaalala niya po sa akin. And I believe it is also the will of God para po may ibahagi ko po ito sa inyo. Ngayon po, sabi ko po, in our conclusion po, to know God's will, you must obey God's word. And let God teach you from His word. Totoo yun. Buksan natin yung puso natin sa mga pangungusap ng Diyos. Minsan, alamin natin, is it the will of God? Wala namang masama po kung i-examine natin sarili natin, Tutulungan pa nga tayo ng Holy Spirit to examine ourselves. Kung ito nga po ba ay kalooban nga ba ng Diyos to? O hindi? To know God's will, must obey God's word. Kaya napakahalaga po sa mga tinatawag na mananampalataya ka, ngunit hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi mo ina-allow na magsalita ang Diyos sa buhay mo kapag hindi ka nagbabasa. Ganun ba? Okay, alam niyo, lahat po tayo naniniwala that the Bible is the Word of God. Alam ko po yan. Pero, do we allow God to speak to us? How many times in our life, in every day, binasa natin yung Bible? Do we allow God to speak to us? Alam natin yan. Nakikinig pa ba tayo sa sinasabi ng Diyos sa atin? Inaalam pa ba natin ang kalooban niya? Ano ba ang priority nating sundin? Kalooban ng Diyos o kalooban natin? Gusto ko lamang po i-share din po yung minsan sa unang hari 1 King chapter 12 verse 11, mababasa natin ito. Yung anak po, yung successor ni Solomon, ni Haring Solomon, na si Rehoboam, ay naghari na po, namatay na po si Solomon. Alam po natin, pinagpala ng Diyos dahil humiling po karunungan si Solomon at sinabi ng Diyos, hindi lang karunungan bibigay ko sa iyo, kundi kayamanan din. At pinayaman po ng Diyos si Haring Solomon. So in everything, naging masagana ang nasasakupang kaharian ni Haring Solomon. Naging masagana. Kumbaga dati yung mga pananim niya ay dumadami, mas lalo noon nung panahon ni Haring Solomon. Kaya yung mga nasasakupan ni Haring Solomon, hindi na inaalintana kung gaano kalaki yung buwis na sinisingil ni Haring Solomon sa kanila. Malaki ang inihingi niyang buwis during the time of Solomon. Pero okay lang ito sa mga nasasakupan ni Solomon dahil malaki rin naman ang kinikita nila. Pero nung namatay si Haring Solomon, hindi na naging ganun ka-prosperous ang Israel. Kaya naman, hindi na lumilit na ang kita ng mga nasasakupan ni
ng nasasakupan ni Rehoboam during that time. At dahil doon, naging mabigat na sa kanila yung buwis na ipinataw noon sa kanila ni Haring Solomon. At kaya nagpunta sila kay Haring Rehoboam upang makipag-dialogue, makipag-bargain, na babaan yung buwis na ipinataw sa kanila. Ngayon, kinuha niya, tinawag niya ang mga tagapayo o yung elder ni Haring Solomon noong araw. At hiningan ng payo. At ang payo ng mga elder ni Haring Solomon, pagbigyan mo sila. Para sa ganon, lalo silang dahil sa, ibig sabihin, madaling salita, pagbigyan mo kung anong hinihiling. Ibigay mo kung anong hinihiling nila sa'yo. Nababaan mo yung pinapataw mong buwis. Pero hindi pa rin eh. Alam niyo po, ginawa ni Haring Rehoboam, umingi siya ng counseling sa mga batang tagapayo. At ang payo sa kanya ng mga batang tagapayong ito, huwag mong bigay ang hinihiling nila dahil lalo lang silang magmamalabis. Sabi niya, kung hinampas kayo ng aking ama, sabi ni Rehoboam, ito po yung, dahil sa, binigyan siya ng counseling, ng payo ng mga bata, sabi niya, huwag mong pagbigyan. Sa halip, dagdagan mo pa. Parang ganon. Sabi niya, sa unang hari, Kabanata 12, talata 11, sabi niya, ang ibig ko sabihin, kung hinampas kayo ng aking ama ng latigo, hahampasin ko kayo ng latigong may mga matalim na bakal. Hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Ano po nangyari? Mas pinakinggan po ni Haring Rehoboam yung mga batang tagapayo kaysa sa mga elders ni Haring Solomon. Ano po nangyari? Naghimagsik ang mga Israelita. Kung babasahin niyo po, 1 Kings chapter 12. Naghimagsik. Kasi po, sinunod niya ang maling payo. Dito po, sinasabi ko sa inyo, is it the will of God na sundin ang payo ng mga elders ni Haring Solomon? Amen. Kaya po, masasabi ko po sa inyo, no? Mag-ingat din po tayo sa pagbibigay rin natin ng payo. Dahil sa ipinapayo natin, maaaring ito ay ikabuti, praise the Lord kung ikabubuti, pero maaaring ito rin ay kababagsak ng pinapayuan natin. Mag-ingat po tayo. Sinunod niya ang payo ng kabataan at bunga noon, naghimagsik. Kumbaga dito sa atin, nagkaroon ng people's power. Ang Diyos ang susundin natin, hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Amen po ba? Ito lamang po ang hamon ko sa atin, mga kapatid. Kung atin pong tatalakayin, ang sinasabi ng unang salmo, unang awit, yung Psalms chapter 1, verse 1, sinasabi po roon na mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa maling payo. Mag-ingat po tayo, lahat po tayo pwedeng maging advisor. Pwede tayong lahat maging mabuting tagapayo at pwede rin po tayong maging mali. Pero kung gusto natin maging tama lagi ang ipapayo natin, magkonsulta tayo sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang susundin natin, inuulit ko po, hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Ito po ang aking pong panalangin sa buhay ng bawat isa sa atin. May the revealed God's will prevail in our life. Mari po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo sa mga sandaling ito, inihiling ko po tayo na lahat ay yumuko. Let us examine ourselves sa mga oras na to. Lord, ako po ba ay sumusunod pa sa kalooban mo? O
Ako'y sumusunod sa kalooban ko lang. Lord, ito po ang buhay ko. Tulad po ng sinasabi ko sa awit, itong gamitin mo ang buhay ko upang ang kalooban mo ang laging nasusunod. Panginoon, alam ko po na kapag sa mga sandaling ito o sa buhay ko, pilit kong sinunod ang kalooban ko instead of your will, O God, ako po'y mapapasama. Thank you, Lord, sa encouragement mo sa chapter 3, verse 5 to 6 ng Proverbs. You said in your word, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Panginoon, alam po namin kung ipagkakatiwala namin sa inyong kamay, sa inyong dakilang kalooban, ang aming kagustuhan ng aming kalooban, Lord God, kung ipapailalim lamang namin ito sa iyong kalooban, alam po namin, kami ay mapapabuti. Hindi kami mapapasama, Panginoon. Hindi kami babagsak. Hindi kami susuko. Hindi kami madaling susuko, Panginoon, sapagkat ito'y ayon sa kalooban mo, God. Ayaw po namin lumampas sa kagustuhan mo sapagkat alam po namin everything, God, everything that beyond your will, there is a sanction, O Lord. Mayroong kaparusahan ang bawat pag-disobey sa iyong dakilang kalooban, O God. Lord, ito po ang buhay namin. Siyasatin mo po. Nais po namin ito, Panginoon. Kung anuman ang humahadlang sa pagsunod namin sa iyong dakilang kalooban, gibain mo po ito, Panginoon. Kung ito man ay pride, O Lord God, alisin mo po ito. Panginoon, alam po namin, ito po yung magpapabagsak din sa buhay namin kung ito po'y inaalagaan namin, itong pride ng Lord. Sabi po sa iyong salita, mapalad ang nagpapakumbaba sapagkat itinataas mo sila. Lord, hindi na po namin nais yung pagtaas. Ang nais po namin sa mga oras na ito, ang pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Lord, kung kami man ay may mga tinayong mga bakod sa puso namin na humaharang sa pagtupad namin sa kalooban namin, na humaharang sa pagtupad namin sa kalooban nyo sa amin, O God. Alisin mo po itong mga barriers na to, Lord God. Hallelujah. We're praying, Lord God, manatili sa amin ang inspiration ng Holy Spirit, Lord, sapagkat alam po namin, itong Holy Spirit na to, Lord, ang maggagabay sa amin upang matupad namin, masunod namin, dakilang mong kalooban sa amin. Lord, ito po ang aming buhay. Tulad ng lagi namin inaawit, gamitin mo, Lord, para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kalooban, Lord God. And even Christ Himself said, not as I will, but your will be done. And it's also our prayer today, Lord God. Let your will be done in our life. Lord, maraming po salamat. Continued, Lord God, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin at ang buhay po namin ito ay mabigyan namin kayo ng karangalan at kapurihan sa pagtupad namin sa dakilang kalooban mo sa amin. Hindi po alam po namin, hindi po aksidente na ang mensahe mo sa amin sa buong ito ay God's will because meron ka po, Panginoon, nais ituro sa amin at nais ipaalala sa amin na kalooban mo dapat ang lagi naming inuuna. Dapat lagi naming sinusunod. Sa pangalan po ni Jesus, Panginoon, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Manatili tayo tumayo.